Mapagpalang umaga. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong topic ngayong umaga po ay parang halos kapareho nung tema nung nakaraang pong Sunday kasi tungkol pa rin po ito sa may kinalaman sa farming. Di ba yung last week ay yung paghahasik na sa tabing daan, etc. etc. Ngayon po naman ay ganun pa rin. Tungkol pa rin po sa bukid, kung makapansin niyo po yung teksto natin pong pinagbabasihan ay may kinalaman po sa pagtatanim. Ano po? Nagkwento po si Jesus tungkol sa isang bukid. At may isang taong naghasik ng binhi, mabuting binhi. Ngunit nung tumubo po yung halaman, napansin ng kanya po mga alipin na may damong tumutubo kasabay po ng halaman. At yung halaman po specific po doon sa passage, yung trigo. Ano po? Alam niyo po, nakakita na po ba kayo ng trigo? Ito po yung ayaw na ayaw ko, yung sa mat. Trigo pala yun. Iba po pala yun. Yung trigo, yun po yung yung ingredient po nung sa mga tinapay, di ba? Yung wheat bread. Lalo na yung sa mga health conscious, yun po yung pinangagalingan, yung trigo. At yun po yung main produkto ng time po ni Jesus. So nung napansin nga daw po ng mga alipin, ayon sa kwento ni Jesus, yung damong tumutubo kasabay ng trigo, nagtanong po sila. At ano po yung tanong? Gusto niyo po bang bunutin namin yung mga damo? Parang napakasimple po ng tanong nila, di po ba? Yung solusyon, kumbaga. So may trigo, may damo, may mabuti, may masama. Ang mabuti, dapat alagaan. At ang masama, bubunutin. Ngunit, nakakagulat po yung sagot ng kanilang amo, kumbaga. Ano po yung sagot ng amo? Wag. Wag, baka mabunot ninyo, sa pagbunot nyo ng damo, ay mabunot din ninyo yung trigo. Hayaan ninyong lumago sila magkasama hanggang sa anihan. So, siguro yung mga alipin nagtatanong, paano yun? Bakit hayaan? Ito po yung para po sa may mga farmers po ba dito sa atin? Kasi nga po, yung reference po ni Jesus sa farming reference ay usually nga po talaga. Ay, di ba, kaya nga yung mga farmers nagtatanggal sila ng damo. Pero naalala ko po nung high school kami sa Disak, dinatanggal namin yung damo kasi ang parang tinanim po namin ng labanos sa village, nagtanim kami. So, pinapaalagaan po sa amin, dapat walang damo. Kasi nga, sa pagkakaturo sa amin, yun, nakakasama yun sa pagiging healthy ng product. Pero, yung reference po ni Jesus, dito sa parable ng wheat and the weeds, ginamit po ni Jesus yung familiar farming practice nung panahon na yun at yung kanyang audience. Kasi po, yung damo na tumutubo sa tabi ng kasabay ng mga trigo, yung damo na po kasi kamukha kasi nung trigo. Kaya talaga mahirap. Specific it really resembles daw po, may tawag po dito, darnel. Yan po. It resemble yung itsura ng trigo sa early stages. So, yung matindi pa raw po nito, yung roots, yung ugat ng damo na to ay nag-intertwine dun sa trigo. Kaya, pag pinunot, mamamatay yung trigo. Mababawasan yung harvest at mahirap po talaga sa farmer. Kaya, sabi nga po nung amo nung mga farmer ay huwag niyong bunutin.
At marahil nga po dito sa parable na ito, marinig po natin isang mahalagang mensahe ng ating po Panginoon Jesus para sa simbahan ngayon. Hindi po tayo ang tagabunot. Mga kapatid, napakadaling hatiin po kasi ang mundo sa dalawang grupo. Tama, mali. Mabuti at masama. Tanggap at hindi tanggap. Kasama o hindi kasama. At syempre, kapag tayo po yung naghahati, kadalasan inilalagay po natin ating sarili sa panig ng tama. Tayo ang trigo, ang iba ang damo. Ngunit sinabi po ng may-ari, ano po sabi ng may-ari? Huwag ninyong bunutin. Bakit? Dahil maaring magkamali ang mga taga-bunot. Maaring sa kagustuhan nating alisin ang tingin natin ay mali, makasakit tayo ng tao. Maaring sa kagustuhan nating ipagtanggol ang katotohanan, mawala sa atin ang pag-ibig. Maaring sa kagustuhan nating panatiling malinis ang ating komunidad, may mga taong may tataboy natin na nangangailangan pala ng tahanan, pagtanggap at pag-unawa. Hindi naman po nito ibig sabihin na wala ng tama at mali. Hindi rin po nito ibig sabihin na mananahimik po tayo sa harap ng pang-aapi, karahasan at kawalang katarungan. Ngunit, may malaki pong pagkakaiba ang paglaban sa masamang gawain at ang pagpapasya na ang isang tao po ay wala ng halaga o wala ng lugar sa biyaya po ng Diyos. Sa kasaysayan po ng simbahan, may mga pagkakataon pong nagiging napakabilis na mga mananampalataya na bumunot o magbunot, kumbaga. May mga taong hinuhusgahan dahil sa kanilang ibang pag-iisip. May mga pinatahimik dahil nagtanong. May mga itinaboy dahil hindi sila kasya sa ating mga kahon. At kung minsan ay ginagawa natin ito habang iniisip nating ipinagtatanggol natin ang Diyos. Kaya po yung talinhaga na to, yung parabola na to, ay paalala po sa ating kababaang loob. Hindi natin alam ang lahat. Ito po yung aking unang punto. Dapat po daw tayong mapagkumbaba sa paghatol or pag-judge. Kasi hindi nga po natin, tanggapin naman po natin o hindi po natin alam ang lahat. Ano po? Hindi natin nakikita ang buong kwento ng ating kapwa, ng isang tao. Hindi po din natin lubos na nalalaman kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ng iba. Kaya, ano pong sinasabi dito? Bago daw po tayo mag-judge o humatol, bago po tayo maglagay ng label, bago daw tayo magpasya kung sino ang kasama at kung sino ang hindi kasama, tandaan natin, hindi po tayo ang may-ari ng bukid. Hindi po tayo ang tagabunot. Ikalawang punto po. Magtiwala po tayo sa Diyos sa gitna ng hindi natin naunawaan. Kasi alam ko po na initial reaction natin, hindi natin, magtataka tayo. Sabi nung may-ari, huwag niyong bunutin. Sabi, bakit hindi natin bubunutin? Damo nga yan. Kaya di ba nagtanong ang mga alipin, Boss Amo, hindi ba mabuting binihang inyong inihasik? Saan nanggaling yung mga damo? Actually, isa po siyang napaka-honest na question. Napakatapat na tanong. At marahil ito rin po yung tanong natin. Kung mabuti ang Diyos, bakit may paghihirap? Kung makatarungan ng Diyos, bakit may pang-aapi? Kung ang simbahan ay katawan ni Kristo, bakit may mga taong nasaktan mismo sa loob ng simbahan?
Kung ang pananampalataya ay nagbibigay buhay, bakit may mga pagkakataong ginagamit ang relihiyon para manakot, mangusga, at magbukod? Mga kapatid, hindi masamang magtanong. Ang Biblia mismo ay puno ng tanong. Di ba ba? Si Job. Kilala niyo si Job, di ba ba? Si Job. Si Job, di ba ba? Marami siyang tanong. Ang mga propeta, marami ring tanong. Ang mga alagad, sobrang kulit, ang dami rin tanong. Di ba ba? Kaya nga po, may mga sa storya po ni Jesus, marami po siyang beses na bumubukod. Kasi ang iniisip ko doon, kasi minsan naiinis na siya, itong mga tanong na duda pa rin ang duda. Makapag-isip nga muna, tanggal ako stress. Parang ganun. Maging po yung awit, yung Psalms. Puno po siya ng tanong, reklamo, pagdududa at paghahanap. Ang pananampalataya po hindi nangangahulugang mayroong tayong sagot sa lahat. Minsan, ang pananampalataya po ay ang lakas ng loob na umamin. Hindi ko po naunawaan, may kailangan pa akong matutuhan. Maaring kailangan kong suriin muli ang aking nakasanayan. Yan po yung pag-amin pag tayo po ay nananampalataya. At hindi po natin kailangan matakot. Hindi natin kailangan matakot ang simbahan. Hindi kailangan matakot ang simbahan na sa mga tanong. Sapagkat kung tunay ang ating hinahanap ay katotohanan, hindi po natin kailangang matakot sa tapat na paghahanap. May mga paniniwala po tayong minana na nagbigay buhay. Totoo po yun. At dapat po natin yun ingatan. Ngunit, mayroon din po tayong mga interpretasyon, tradisyong kailangan nating patuloy na suriin. Paano po natin susuriin? Ito po yung mga tanong. Ito po ba ay nagpapakita ng pag-ibig ni Kristo? Ito po ba ay nagbibigay buhay? Ito ba ay nagtataguyod ng katarungan? Ito ba ay nagpapalaya sa inaapi? O ginagamit ba ito upang manakot, manahimik, at magtaboy? Yan po yung mga test question natin sa ating pong mga tradisyon at mga interpretasyon. Ang ating pong pananampalataya hindi museo na ang tungkulin lamang ay ingatan ang nakaraan. Hindi po. Ito ay isang buhay na paglalakbay kasama ng Diyos. At sa paglalakbay na iyon ay patuloy po tayong natututo. Patuloy tayong nagbabago at patuloy tayong lumalago. Ikatlong punto po at panghuling punto. Tayo po ay dapat na namumunga tayo sa halip na tayo ay nagbubunot. Yung binubunot yung mga damo. Kasi sa huli po, sinabi po ni Jesus, ang mga matuwid ay magniningning tulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama. Magniningning. Tayo pong mananampalataya ay magniningning. Napaganda pong imaginein, di ba ba? Na tayo ay magsha-shine. Di ba? May awit nga po tayo na shine, Jesus shine. Tayo rin po pwedeng mag-shine. Kasi yun nga po mismo sinabi ng ating Panginoon Jesus. Ang mga matuwid ay magniningning na tulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama. Hindi sila inilarawan bilang mga taong mahusay magturo kung sino ang mali. Hindi sila inilarawan bilang mga taong mahusay magpasya kung sinong ligtas at sino ang hindi. Ang mga mananampalataya ay magniningning. Magniningning saan? Marahil sa halip na lagi nating itanong, sino ang damo na bubunutin, mas mahalaga po nating itanong bilang mga mananampalataya, anong bunga ng aking buhay mananampalataya? Ang pananampalataya ko ba ay ginagawa akong mas mapagmahal, mas mahabagin, mas makatarungan, mas mapagkumbaba,
mas handang makinig, at mas handang tumayo kasama ang mga inaapi at nasa laylayan. Dahil alam niyo po, marahil ay maaaring marami tayong alam tungkol sa Biblia, ngunit konti yung ating habag. Maaaring tama ang ating doktrina, ngunit mali po ang ating pakikitungo sa kapwa. Maaaring malakas ang ating boses sa simbahan, ngunit tahimik tayo sa harap ng kawalang katarungan. At maaari po tayong abala na maghanap ng damo sa buhay ng iba habang nakakalimutan nating alagaan ang bunga ng sarili nating buhay. Mga kapatid, ang misyon po ng simbahan ay hindi lamang ang magpasya kung sino ang kabilang. Ang simbahan po ay tinawag upang maging komunidad ng pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Isang komunidad kung saan may puwang ang nagtatanong, may puwang ang naghahanap, may puwang ang nasugatan, may puwang ang mga nagkamali, may puwang ang mga hindi sigurado, at may puwang tayong lahat upang patuloy na lumago. Hindi naman po ito nangangahulugan din na wala tayong paninindigan. Sa katunayan, ang pag-ibig ay may paninindigan. Ang pag-ibig po ay tumututol sa pang-aapi, ang pag-ibig ay lumalaban sa kawalang katarungan, at ang pag-ibig ay naninindigan para sa dignidad ng bawat tao. Ito po dapat na nakikitang bunga sa ating buhay bilang mananampalataya. Ginagawa natin ito hindi upang sirain ng tao, kundi upang ipagtanggol ang buhay. So, hindi tayo tinawag upang maging tagabunot ng tao o tagatanggal ng damo. Tinawag po tayo at pag-ibig. Isang komunidad kung saan may puwang ang nagtatanong, may puwang ang naghahanap, may puwang ang nasugatan, may puwang ang mga nagkamali, may puwang ang mga hindi sigurado, at may puwang tayong lahat upang patuloy na lumago. Hindi naman po ito nangangahulugan din na wala tayong paninindigan. Sa katunayan, ang pag-ibig ay may paninindigan. Ang pag-ibig po ay tumututol sa pang-aapi, ang pag-ibig ay lumalaban sa kawalang katarungan, at ang pag-ibig ay naninindigan para sa dignidad ng bawat tao. Ito po dapat na nakikitang bunga sa ating buhay bilang mananampalataya. Ginagawa natin ito hindi upang sirain ng tao, kundi upang ipagtanggol ang buhay. So, hindi tayo tinawag upang maging tagabunot ng tao o tagatanggal ng damo. Tinawag tayong maging tagapagtanim ng pag-asa, ng hope. Kung nakating lang nga po kayo kanina na Sunday School, ay na-explain na pinag-refleksyonan po natin na ano ba ang pag-asa na dapat nating pinanghawakan bilang mga mananampalataya. So tayo po bilang mga mananampalataya ay tagatanim ng pag-asa. Hindi po tayo tagabunot ng damo. So mga kapatid, tatlong paalala mula sa ating pong teksto. Una, mapagkumbaba sa paghatol. Maging mapagkumbaba tayo sa ating pong paghatol. Hindi man po sinasabing huwag tayo mag-judge. Kasi may mga time na tayo talaga ay maghahatol. Ang question na lamang po ay, tayo po ba'y karapat-dapat na maghatol? So paano maging karapat-dapat? Tingnan niyo muna sarili ninyo bago kayo mag-judge. Ano po? So, hindi lang po yon ang dapat natin ginagawa, kundi maging mapagkumbaba po tayo maging tagahatol. Hindi natin po kasi alam ang buong kwento ng bawat isa. So hindi po tayo dapat nag-judge ng basta-basta lang. Pangalawa, magtiwala sa Diyos sa gitna ng hindi natin naunawaan. May puwang po sa pananampalataya ang mga tanong, paghahanap,
at patuloy na paglago. Kasi pag tumigil, ako po naniniwala, pag tumigil na tayo magtanong, halos tumitigil na rin tayo sa paglago. Kasi kasama ng paglago ay ang patuloy na pagkatuto o pag-learn. Ano po? Hindi po tumitigil ang learning hanggang tayo nabubuhay. Pangatlo, mamunga po tayo sa halip na mag-focus tayo, mag-isip tayo na tayo ang magiging tagabunot o tagalinis. Mas isipin po natin yung ating bunga. Mamunga ng pag-ibig, mamunga ng habag, mamunga ng katarungan, mamunga ng kapayapaan. Sa mundo po na napakadaling mag-label, magbukod at maghusga, may ibang landas na ipinakita si Jesus. Huwag ninyong bunutin. Kasi baka ang taong mabilis nating hinuhusgahan ay mga may kwentong hindi pa natin narinig. O baka yung mga taong itinuturo nating iba ay may mga bagay na maituturo sa atin. At baka habang abala po tayo naghahanap kung sino ang damo, nakakalimutan nating lahat. Tayo ay patuloy pang inuhubog ng Diyos sa biyaya ng Diyos. Kaya wag po natin gugulin ang ating buhay sa pagpapasya kung sino ang karapat-dapat at sino ang hindi. Hindi po tayo ang may-ari ng bukid, hindi tayo ang huling hukom. Ang ating pong tungkulin ay ano? Ang tungkulin po natin ay magmahal, manindigan para sa katarungan, magtanim ng pag-asa, at habang po tayo nabubuhay, mamunga tayo. Mamunga ng pag-ibig, hindi nagtataboy, mamunga ng habag na marunong makinig. Mamunga ng katarungan nagtatanggol sa buhay at dignidad. At mamunga ng pag-asang nagsasabing sa malawak na bukid ng Diyos, ang biyaya ay higit na malawak kaysa sa mga hangganang ginagawa natin. Tandaan po natin, hindi po tayo ang tagabunot, tayo ay tinawag upang mamunga. Gaya nga po nasabi sa huling verse ng ating passage. Ang may pandinig ay makinig. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.